Mag-imagine kayo ng isang payapa at tahimik na gabi. Nakatingala kayo sa langit na punong-puno ng napakaraming bituin. Bawat isa ay isang malayong araw na posibleng nagbibigay init sa sarili nitong mga mundo. Pero paano kung isa sa mga makinang na tuldok na yon na nakita mo kahapon ay bigla na lang nawala? Hindi ito nagdim, hindi ito sumabog ng matindi, kundi literal na naglaho na parang binura sa mismong canvas ng kalawakan. Para itong simula ng isang science fiction na nobela, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo, hindi ito gawa-gawa. Isa itong totoong misteryo sa astronomiya na nagpagulo sa mga siyentista sa buong mundo. Ngayon, maglalakbay tayo patungo sa pinakadulo ng ating pag-unawa sa kalawakan upang imbestigahan ang misteryo ng isang bituin na naglaho halos magdamag. Ito ang kwento ng isang cosmic detective ng tahimik na pagpatay sa isang higanting bituin at ng isang nakakagulat na pagtuklas na posibleng magpabago sa lahat ng alam natin tungkol sa buhay at kamatayan ng mga bituin. Maghanda kayo. Sisimulan natin ang ating pag-aaral sa isa sa pinaka-intriguing na misteryo ng 21 siglo. Bago natin talakayin ang mismong paglaho, balikan muna natin kung paano nabubuhay at namamatay ang mga bituin. Mahalaga ito upang maintindihan kung bakit ang isang paglaho ay isang matinding anomalya. Sa karamihan ng kanilang buhay, ang mga bituin, tulad ng ating araw, ay kalmadong sinusunog ang hydrogen sa kanilang core na ginagawa itong helium. Ang prosesong ito na tinatawag na thermonuclear fusion ay nagpapalabas ng napakalaking enerhiya na nagpapaliwanag sa bituin at nagpapanatili rito laban sa puwersa ng grabidad. Ngunit ang gasolina ay nauubos. Kapag naubos ang hydrogen sa core, magsisimulang sunugin ng bituin ng helium at pagkatapos ay ang mas mabibigat na elemento. Ang kapalaran nito ay nakasalalay sa bigat nito. Ang mga bituin na kasing laki ng araw ay nagtatanggal ng kanilang panlabas na mga layer sa dulo ng kanilang buhay na bumubuo ng magandang planetary nebula. Ang natitira sa gitna ay isang maliit, siksik at mainit na white dwarf na hihinto sa pag-init pagkalipas ng bilyon-bilyong taon. Pero ang mga napakalaking bituin na 10-10 beses na mas mabigat kaysa araw ay mas dramatiko ang katapusan. Ang kanilang kamatayan ay isang grand show. Kapag naubos ang gasolina para sa fusion sa kanilang core, mangingibabaw ang grabidad at ang bituin ay bumabagsak sa ilalim ng sarili nitong bigat. Ang pagbagsak na ito ay nagdudulot ng isang napakalakas na pagsabog na tinatawag na supernovas. Sa maikling panahon, ang isang supernova ay maaaring maging mas maliwanag kaysa sa buong galaxy nito na nagkakalat ng mabibigat na elemento sa kalawakan. Pagkatapos ng pagsabog, ang matitira ay alinman sa isang sobrang siksik na neutron star o kaya naman kung napakalaki talaga ng bituin, isang black hole. Tandaan ang senaryong ito. Pagbagsak, pagsabog, matinding liwanag. Ito ang dapat na mangyari ayon sa lahat ng batas ng physics. Ngayon, isipin ang gulat ng mga astronomo nang ang isa sa mga higanting ito ay nagdesisyong labagin ang lahat ng patakaran, umalis ng tahimik na walang kahit anong paalam o nakasisilaw na pagsabog. Magsisimula ang ating kwento sa isang kalawakan na matagal ng pinag-aaralan at binabantayan ng mga astronomo. Kilala ito sa opisyal na pangalang NGC 6946, pero mas sikat ito sa bansag na Fireworks Galaxy o galaksya ng paputok. Matatagpuan ito sa konstelasyon ng Cepheus, may layong humigit kumulang 22 milyong light years
mula sa atin. Hindi nagkataon lang ang bansag na ito. Ang dahilan, ang supernova sa kalawakang ito ay pambihirang mag-alab, mga 10 beses na mas madalas kaysa sa sarili nating Milky Way. Sa loob lang ng nakaraang siglo, 10 pagsabog na ang naitala rito. Dahil dito, maituturing itong perpektong natural laboratory para pag-aralan ang huling bahagi ng buhay ng malalaking bituin. Patuloy itong binabantayan ng mga astronomo, nag-aabang sa susunod na cosmic fireworks display. At doon mismo, sa gitna ng stellar metropolis na ito, matatagpuan ang ating bida, isang bituin na nakatakdang maging pinakamalaking misteryo para sa isang henerasyon ng mga siyentipiko. Ang opisyal na pangalan niya ay N6946 BH1. Hindi lang siya basta bituin, kundi isang tunay na higante, isang blue supergiant. Sa taya ng mga eksperto, ang bigat niya ay halos 25 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw, at ang kislap naman niya ay daan-daang libong ulit na mas maliwanag. Kung ang bituin na ito ang ipapalit natin sa araw, aabot ang ibabaw nito lagpas sa orbita ng Earth, at ang liwanag nito ay susunog sa lahat ng planeta sa loob ng solar system. Isa siyang ganap na Titan, nakatakda sa isang maikli ngunit napakaliwanag na buhay, at tulad ng inaasahan, sa isang napakatinding at dramatikong kamatayan. Mula 2001 hanggang 2007, binantayan siya ng mga astronomo gamit ang iba't ibang teleskopyo, parehong nakalagay sa lupa at sa kalawakan. Nananatili siyang matatag, maliwanag, at walang anumang babala ng problema. Namuhay lang siya tulad ng bilyon-bilyong bituin naghihintay sa takdang oras niya na, sa batayan ng kosmos, ay paparating na. Walang sino man ang makapaniwala na ang huling eksena niya ay hindi isang nakabibinging pagsabog, kundi isang tahimik at misteryosong paglaho na magtutulak sa mga siyentipiko na muling pag-aralan ang mga fundamental na batas ng ebolusyon ng bituin. Nagsimula ang lahat noong 2009 nang may napansin ng mga astronomo na kakaiba. Noong 2009, isang pangkaraniwang pagmamasid sa fireworks galaxy ang nagbigay ng unang sorpresang hindi inaasahan. Ang bituin na tinatawag na N6946 BH1, na kilala sa pagiging mapagkakatiwalaan at predictable, ay biglang nagpakita ng mabilis at matinding pagliwanag. Sa loob lang ng ilang buwan, lumabas na ito ay naging halos 1 milyong beses na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Parang isang malaking pagsiklab, subalit mas mahina kaysa sa isang tunay na supernova. Hindi naman ito ganap na natatanging pangyayari. Mayroon tayong tinatawag na luminous blue variables, napakalaki at hindi matatag na mga bituin na paminsan-minsan ay nagtatanggal ng kanilang mga panlabas na balat. Ang mga pagsiklab na ito, na tinatawag na pseudo-supernova, ay maaaring lubos na magpaliwanag sa isang bituin sa loob ng ilang panahon. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang Eta Carinae, na matatagpuan sa ating sariling galaksya. Inakala ng mga siyentipiko na ito mismo ang kanilang nasasaksihan. Siguro, parang simpleng bumahing lang ang higanting bituin, nagpalabas ng bahagi ng materya nito, at malapit na itong bumalik sa normal na kalagayan. Ang hinuha o hypothesis na ito ay tila makatwiran at nagpaliwanag sa nangyayari. Patuloy na minanmanan ng mga astronomo ang bituin. Umaasa na pagkatapos ng pinakamataas na liwanag, dahan-dahan itong babalik sa dati nitong kinang. At iyon ang nangyari. Pero bahagi lang. Sa sumunod na ilang taon, nagsimulang magdilim ang bituin. Mukhang nagpapatuloy ang lahat ayon sa inaasahang sitwasyon. Ngunit pagkatapos, nangyari ang isang bagay na talagang hindi inaasahan ng sino man.
Pagsapit ng 2015, ang bituin ay hindi lang bumalik sa orihinal nitong liwanag. Nagpatuloy itong magdilim hanggang sa tuluyan na itong naglaho mula sa paningin sa optical range. Kung saan dati sumisikat ang isang asul na supergiant, ngayon ay wala na kundi kawalan. Kahit ang Hubble Telescope na mayroong pambihirang talas ng paningin ay hindi na ito makita. Nakakabigla ito. Ang isang bituin na may bigat na 25 25 ba, beses ng araw ay hindi basta-basta maglalaho sa kalawakan. Ito ay lumalabag sa isa sa pinakapundamental na batas ng pisika, ang Law of Conservation of Mass and Energy. Saan napunta ang lahat ng materya at enerhiyang iyon? Ito ay parang isang magic trick. Pero sa napakalaking sukat ng kosmos, hinarap ng mga siyentipiko ang isang problema na maihahambing sa pag-iimbestiga ng isang perpektong krimen. Mayroong pinangyarihan, may nawawalang biktima, subalit walang bangkay, walang sandata, at walang anumang malinaw na ebidensya. Kaya naman, naglaho ang bituin. Ang unang bagay na pumasok sa isip ng mga astronomo ay malamang may nakaligtaan sila. Baka nangyari pa rin ang pagsabog ng supernova, pero hindi lang nila napansin. Mukhang malabong mangyari iyon dahil ang fireworks galaxy ay patuloy na binabantayan. Ang pagsabog ng isang bituin na kasing laki nito ay dapat napakaliwanag at makikita sa loob ng ilang buwan. Halos imposibleng hindi mapansin ang ganitong klasing pangyayari. Pero sa siyensya, kailangan suriin ang lahat ng posibilidad, kahit pa iyong mga halata. Kaya't mabusising sinuri ng mga siyentipiko ang lahat ng record to ng kanilang pagmamasid noong panahong iyon. Wala silang nakitang bakas ng matinding liwanag na tipikal sa isang supernova. Ibig sabihin, walang klasikong pagsabog na naganap. Kaya lumitaw ang pangalawang teorya. Paano kung hindi naman talaga naglaho ang bituin, kundi nagtago lang? Alam natin na ang mga bituin, lalo na sa huling yugto ng kanilang buhay, ay maaaring maglabas ng napakaraming material na nagiging makapal na ulap ng alikabok sa kanilang paligid. Siguro, ang biglang pagliwanag noong 2009 ay isa lang palang malaking pagbuga ng material. Maaaring naging sobrang siksik ang ulap ng alikabok na ito, kaya tuluyan itong tinakpan ang bituin sa mga teleskopyo at sinipsip ang lahat ng nakikitang liwanag nito. Maganda ang teoryang ito at hindi na kailangan mag-imbento ng bagong pisika. Karaniwang pangyayari lang kasi ang alikabok sa kalawakan. Gayunpaman, may butas din ang bersyon na ito. Kapag sinipsip ng alikabok ang liwanag mula sa bituin, dapat uminit ito at maglabas ng matinding infrared na sinag. Parang kapag tinakpan mo ng makapal na kumot ang isang mainit na bumbilya, iinit ang kumot at maglalabas din ng init. Upang patunayan ang teorya, ginamit ng mga astronomo ang Spitzer Space Telescope, isang teleskopyong nakatuon sa infrared gas observation, at itinutok nila ito sa lugar kung saan naglaho ang bituin. Inaasahan nilang makakakita ng matinding infrared sakta source, ang palatandaan ng nag-init na kurtina ng alikabok. Pero muling naging palaisipan ang resulta. Oo, may naitala silang bahagyang sobra na infrared radiation sa lugar na yon. Pero napakahina nito para ipaliwanag na may nagtatagong higanting bituin sa likod ng ulap ng alikabok. Ibig sabihin, hindi rin gumagana ang teorya ng kurtina ng alikabok. Talagang naglaho ang bituin at walang alikabok na nagtatago rito. Lalo pang gumulo ang misteryo. Kapag hindi gumagana ang mga simple at malinaw na paliwanag, napipilitan ang mga siyentista na sumubok ng mas kakaiba at matatapang na ideya. At isa sa mga ideyang ito na nagsimulang sumikat sa mga
astrophysicist, ay tunay na revolusyonaryo. Paano kung nasaksihan natin ang kapanganakan ng isang black hole? Hindi dahil sa maapoy na supernova, kundi sa isang tahimik at hindi napapansing pagguho. Tinawag ang konseptong ito na nabigong supernova o kumpletong pagguho. Alamin natin kung ano ito. Sa karaniwang modelo, ang pagguho ng core ng isang napakalaking bituin ay lumilikha ng isang shock wave na pumuputol sa mga panlabas na bahagi ng bituin na nagdudulot ng pagsabog. Pero paano kung ang shock wave na ito ay hindi sapat ang lakas para daigin ang napakalaking grabidad ng bituin? Kung mangyari ito, walang pagsabog na magaganap. Ang lahat ng materya ng bituin, ang lahat ng panlabas nitong shell, ay susunod lang sa core at babagsak ng direkta sa bagong silang na black hole. Sa halip na magkaroon ng malaking paputok, ang makukuha lang natin ay isang tahimik na pag-urong o synthesis. Ang bituin ay naglaho na lang sa paningin dahil nilamon ng sarili nitong grabidad. Matagal na ring umiiral ang teoryang ito sa papel bilang isa lamang sa mga posibleng mangyari. Wala pang sino man ang nakapag-obserba ng katulad nito. Itinuturing itong napakabihirang pangyayari kung posible man. Ngunit ang paglaho ng bituing N6946 BH1 ay perpektong umaangkop sa sitwasyong ito. Ang pagliwanag noong 2009 ay maaaring ang huling agoniya ng bituin. Posibleng ito ang sandali ng pagguho ng core ng bituin na naglabas ng bahagi ng enerhiya sa anyo ng neutrino. Ang daloy ng mga neutrino na ito ay maaaring panandaliang nagpasigla sa panlabas na bahagi ng bituin na nagdulot ng paglaki at pagliwanag. Ngunit hindi ito sapat na enerhiya para sa isang ganap na pagsabog. At pagkatapos ng maikling pagliwanag na yon, ang natitirang masa ng bituin ay sumunod na sa core, papunta sa balon ng grabidad. Ang mahinang infrared radiation na naitala ng Spitzer Telescope ay nabigyang linaw din sa modelong ito. Maaaring ito ay ang natitirang init mula sa material na bumabagsak sa black hole. Uminit ito habang bumababa, ngunit hindi kasing tindi ng init sa pagsabog ng supernova. Kung gayon, ang hipotesis ng nabigong supernova ay eleganteng nagpaliwanag sa lahat ng naobserbahang katotohanan. Ang panimulang pagliwanag, ang sumunod na paglaho sa nakikitang liwanag, at ang mahinang natitirang kislap sa infrared na range. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ang mga siyentista ng tunay na kandidato para sa papel ng unang naitalang failed supernova sa kasaysayan. Kumbinsido tayo sa hipotesis ng bigong supernova, pero sa agham, hindi sapat ang magandang teorya lang. Kailangan natin ng matitibay na ebidensya. Bukod sa mismong pagkawala ng bituin, ano pa bang mga pahiwatig ang nagtuturo na ito ay nagpalit anyo at naging black hole? Isa sa pinakamahalagang ebidensya ay ang pagsusuri sa liwanag na lumabas noong taong 2009. Detalyadong pinag-aralan ng mga siyentista ang spectrum at ningning nito. Lumabas na hindi ito katulad ng tipikal na supernova o maging ng karaniwang pag-flash ng isang bright blue variable. Ang enerhiya nito ay kulang para maging supernova, pero sobra naman kung ikukumpara sa pangalawa. Sa madaling salita, nasa gitna ito, sa tinatawag na gray zone. Bagay na tugma sa mga teorya tungkol sa huling pagigting o death throes ng bituin bago ito tuluyang mag-collapse. Ang isa pang matibay na patunay ay ang katangian ng natitirang infrared radiation. Ang temperatura at liwanag nito ay unti-unting humihina habang lumilipas ang panahon. Akma ito sa modelong nagsasabing
Ang material na ibinuga noong unang pag-flash ay unti-unting lumalamig habang lumalawak sa kalawakan. Kung may mainit na bituin pa rin sa likod ng ulap na iyon, ang infrared radiation ay mananatiling stable o kaya naman ay lalong iinit. Ngunit ang nakikita natin ay paghina, parang mga naglalamig na baga sa pinangyarihan ng isang sunog sa kalawakan na hindi naman talaga tuluyang nagliyab. Bukod pa rito, may iba pang mga senyales na hinanap ang mga siyentista. Halimbawa, kapag nag-collapse ang core ng isang bituin, naglalabas ito ng napakaraming neutrino, mga napakaliit na partikula na halos hindi nakikipag-ugnayan sa materya. May mga espesyal na detector na ginawa para hulihin ang mga partikulang ito, tulad ng Super Kamiokande sa Japan at Ice Cube sa Antarctica. Sa teorya, kung nagkaroon ng malakas na pagputok ng neutrino galing sa fireworks galaxy noong 2009, ito sana ang magiging pinakamalinaw na patunay ng core collapse. Sa kasamaang palad, wala namang naitalang diretsong pagsabog. Pero hindi nito tuluyang pinapabulaanan ang teorya. Posibleng masyadong mahina ang signal o baka naman hindi nakatutok ang mga detektor sa tamang direksyon. Gayunpaman, ang pinagsama-samang impormasyon, ang pagkawala mismo, ang katangian ng paunang pag-flash, at ang humihinang infrared glow ang nagiging dahilan kung bakit ang failed supernova scenario ang pinakanararapat na paliwanag. Para itong isang detective novel, walang direktang saksi, pero ang mga circumstantial evidence ay napakarami at magkakaugnay, kaya halos wala ng pagdududa sa pagkatao ng kriminal na sa kasong ito ay ang puwersa ng grabidad. Kung tama ang hinuha tungkol sa hindi nagtagumpay na supernova, failed supernova, malaki at malawakan ang epekto nito sa pag-unawa natin sa buong universo. Una, nangangahulugan itong may bago at hindi pa natin nasasaksihan na paraan ng pagbuo ng black holes. Sanay tayo sa ideya na ang black holes ay isinisilang sa gitna ng matinding apoy ng mga supernova. Parang isang malakas na pagputok na nag-aanunsyo ng kanilang pagdating. Pero ngayon, lumalabas na kaya rin pala silang isilang ng tahimik na hindi man lang napapansin ng paligid. Dahil dito, napipilitan tayong tingnan ulit ang tinatawag na problema ng mga nawawalang supernova, missing supernovae problem. Ang punto kasi, batay sa dami ng napakalalaking bituin na nakikita natin at sa dami ng neutron stars at black holes na sa tingin natin ay dapat naroroon, mas kakaunti ang aktwal na pagsabog ng supernova kaysa sa inaasahan natin. Saan napupunta ang iba? Malamang sila ang nagiging mga hindi nagtagumpay. Nagko-collapse na lang sila at nagiging black holes nang hindi nagpapakita ng anumang light show or pagsabog. Kung ganito nga, posibleng mas marami pala talagang black holes sa universo kaysa sa inakala natin. Maaaring nagtatago sila sa mga lugar na hindi natin hinahanap, isinilang mula sa mga bituin na akala natin ay unti-unti lang nawala. Pangalawa, may epekto rin ang pagtuklas na ito sa pag-unawa natin sa chemical evolution ng universo. Ang mga supernova ang pangunahing pabrika na gumagawa ng mabibigat na elemento gaya ng oxygen, iron, at gold. Ang mga elementong ito, kapag nagkalat sa kalawakan dahil sa pagsabog, ang siyang nagpapahintulot sa pagbuo ng mga rocky planets at buhay. Kung malaking porsyento ng mga dambuhalang bituin ang hindi sumasabog at sa halip ay nagko-collapse, dinadala nila ang lahat ng mabibigat na elementong iyon papasok sa black hole. Permanenteng inaalis ang mga elementong ito sa sirkulasyon ng kalawakan. Ibig sabihin, mas matagal pala
bago yumaman ang universo sa mga mabibigat na elemento kaysa sa inakala natin. Kailangang irebisa ang mga modelo ng chemical evolution ng mga kalawakan para isama ang bagong daanan na ito ng pagkawalay ng materya. Kaya naman, isang pangyayari lamang, ang tahimik na pagkawala ng isang bituin sa malayong kalawakan ay kayang magsimula ng chain reaction para muling suriin ang buong mga seksyon ng astrophysics. Ito ang malinaw na halimbawa kung paano gumagana ang agham. Isang obserbasyon na hindi tugma sa kasalukuyang larawan ng mundo ay kayang magwasak ng mga lumang dogma at magbukas ng bagong pananaw sa pagsasaliksik. Muling pinatunayan sa atin ng universo na ito ay mas komplikado at mas nakakaintriga kaysa sa pinakamatapang nating mga teorya. Sandali tayong lumihis sa pangunahing teorya at pag-isipan kung ano pa ang ibang posibleng paliwanag kahit pa hindi gaanong malaki ang tsansa na puwedeng iugnay sa misteryosong pangyayaring ito. Ang agham ay dapat laging may nakalaang espasyo para sa mga alternatibong hipotesis, gaano man ito kapantastiko sa unang tingin. Isa sa mga hipotesis na ito ay may kinalaman sa isang kakaibang uri ng bituin na tinatawag na Thorne-Jitkov object. Isa itong theoretical na modelo ng bituin, isang red giant o supergiant kung saan ang core ay hindi karaniwang nucleus kundi isang buong neutron star ang nasa loob. Ang ganitong uri ng hybrid ay maaaring mabuo, halimbawa, sa pagkakasanib ng dalawang bituin sa isang close binary system. Ang mga Thorne-Jitkov object ay inaasahang may napaka-espesipikong chemical properties at lubhang hindi matatag. Siguro ang nasaksihan natin ay ang pag-collapse ng ganoong klasing bagay. Ang pagkawala nito ay maaaring iba sa standard na supernova scenario at humantong sa mas kaunting kapansin-pansing epekto. Pero sa kasalukuyan, ang pag-iral ng mga Thorne-Jitkov object ay nananatiling puro theoretical. Wala pa tayong matibay na observational data para patunayan ang kanilang pagiging totoo. Ang isa pa at mas matapang na ideya ay nagdadala sa atin sa mundo ng science fiction. Paano kung ang nakikita natin ay manifestasyon ng aktibidad ng isang extraterrestrial civilization? Ang konsepto ng Dyson Sphere na iminungkahi ni physicist Freeman Dyson ay nagpapahiwatig na ang isang napakaabanting sibilisasyon ay kayang magtayo ng dambuhalang istruktura sa paligid ng kanilang bituin para makuha ang lahat ng enerhiya nito. Kung mayroong ganitong sphere na itinayo sa paligid ng bituin na N6946 BH1, tatakpan nito ng buo ang nakikitang liwanag nito. At ang sphere mismo, kapag uminit, ay maglalabas ng infrared radiation. Ito ay, sa prinsipyo, tumutugma sa ating mga obserbasyon. Gayunman, nahaharap ang hipotesis na ito sa ilang problema. Una, ayon sa prinsipyo ng Occam's razor, hindi tayo dapat magdagdag ng mga komplikadong paliwanag kung hindi naman kailangan. Ang failed supernova ay isang natural na paliwanag batay sa mga batas ng pisika na alam na natin. Ang aktibidad ng alien ay isang mas matinding palagay na wala pang matibay na basehan. Ikalawa, ang bilis ng paglaho ng bituin ay mas nagpapakita ng isang malaking natural na kalamidad kaysa sa isang planadong pagtatayo. Ang paglikha ng istruktura na kasing laki ng isang star system ay magtatagal ng napakatagal. Siyempre, pawang mga espekulasyon lamang ito, pero ipinapakita nito kung gaano kagising ang pangyayaring ito sa ating isipan at hinikayat tayong lumampas sa nakasanayang pag-iisip. Balik tayo sa pangunahing tanong,
Ano ba talaga ang nagdidikta sa kapalaran ng isang massive star? Bakit ang isa ay sumasabog bilang isang supernova, habang ang isa naman ay tahimik na nagko-collapse at nagiging black hole? Ang sagot, tila, ay nakasalalay sa mga detalye ng estruktura ng bituin sa pinakahuling yugto ng buhay nito. Literal na ilang sandali bago ang collapse. May ilang salik na gumaganap ng mahalagang papel. Una at pinakamahalaga, ang mass ng bituin. Malamang mayroong isang critical mass threshold o limitasyon. Ang mga bituin na mas magaan kaysa sa limitasyong ito ay sumasabog habang ang mas mabibigat ay nagko-collapse. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang threshold na ito ay maaaring nasa pagitan ng 20 hanggang 40 solar mass. Ang nawawala nating bituin na may 25 solar mass ay nasa mismong borderline na ito. Kaya, ito ang perpektong kandidato para tawaging bigong sumabog o ang malas na bituin. Pangalawang mahalagang salik, ang bilis ng pag-ikot, rotation, ng bituin. Ang isang mabilis umikot na bituin ay may malaking angular momentum. Kapag nag-collapse ito, ang momentum na ito ay maaaring makatulong na magpasimula ng pagsabog sa pamamagitan ng paglikha ng mga centrifugal force na sumasalungat sa grabidad. Sa kabilang banda, ang isang mabagal umikot na bituin ay mas madaling magkaroon ng direct collapse. Pangatlong salik, ang metallicity o ang dami ng elemento na mas mabigat kaysa sa hydrogen at helium. Ang metallicity ay nakakaapekto sa kalabuan ng panlabas ng mga layer ng bituin, pati na rin sa lakas ng stellar wind o ang paraan kung paano inilalabas ng bituin ang material nito habang ito ay nabubuhay. Ang bituin na may mababang metallicity ay maaaring magpanatili ng mas maraming masa hanggang sa katapusan ng buhay nito na nagpapataas ng tsansa na ito ay maging isang direct collapse. Panghuli, napakalaki ng epekto ng mismong istruktura ng pre-supernova core. Ang distribusyon ng densidad, density, at temperatura sa sentro ng bituin sa huling mga segundo bago ang collapse ang maaaring maging huling hantungan. Ang maliliit na pagkakaiba sa estrukturang ito ay maaaring magresulta sa magkakaibang kinalabasan, matagumpay na pagsabog, o kumpletong pagkabigo. Ang problema siyempre ay hindi natin kayang sumilip sa loob ng bituin para makita ang mga detalyeng ito. Ang kaya lang nating gawin ay gumawa ng masalimuot na computer models na sumusubok na kopyahin ang mga prosesong ito at ang pagkawala ng N60946 BH1 N6946 BH1 ay isang napakahalagang regalo para sa mga theorist. Ito ay isang tunay na resulta ng eksperimento na maaari na ngayong paghambingan ng mga modelo. Tinatanggal ang mali at pinipino ang tama. Ito ang susi upang maunawaan ang isa sa pinaka-fundamental at pinakadramatikong proseso sa universo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang magiging kinabukasan ng siyentipikong paghahanap na ito. Malayo pa sa katapusan ang kwento ng bituin na N6946 BH1. Patuloy na mahigpit na minomonitor ng mga siyentista ang lugar kung saan ito dating nakapwesto. Ano ba ang inaasahan nilang makita doon? Isa sa mga pangunahing punto ay ang patuloy na pag-iiba ng infrared source o pinagmumula ng infrared na radyasyon. Kung ito ay isang lumalamig na ulap ng material na inilabas bago ito tuluyang bumagsak, dapat itong patuloy na maglaho at lumamig ayon sa inaasahang batas. Anumang paglihis o pag-iba mula sa hula na ito ay magiging sapat na batayan upang muling balikan ang kasalukuyang teorya. Halimbawa,
Kung ang pinagmumulan ng liwanag ay biglang lumiwanag muli, ito ay senyales na mas komplikado pa ang nangyayari doon kaysa sa simpleng paglamig. Ang isa pang posibilidad ay direktang subukang matuklasan ang bagong silang na black hole o itim na butas. Napaka-imposible o napakahirap gawin ito dahil ang black hole ay hindi naglalabas ng sarili nitong liwanag. Ngunit makikita natin ang mga hindi direktang ebidensya ng presensya nito. Kung ang nawalang bituin ay may kasamang bituin, isang companion star na umiikot dito. Ngayon, ang companion star na ito ay iikot sa paligid ng hindi nakikitang black hole. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa paggalaw ng companion star, makakalkula ang bigat or mass ng hindi nakikitang bagay at makukumpirma na ito nga ay isang black hole. Sa kasalukuyan, wala pang nakitang mga palatandaan ng isang kasamang bituin, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap. Ang isa pang pinagkukuhanan ng pag-asa ay ang mga darating na teleskopyo. Ang mga proyektong tulad ng James Webb Space Telescope or JWST, sa taglay nitong walang katulad na sensitibidad sa infrared range, ay maaaring magbigay sa atin ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa nangyayari sa lugar ng nawawalang bituin. Posibleng makita ni Webb ang mas pinong detalye sa spectrum ng natitirang radyasyon na siyang magtatapos o tuluyang magpapabulaan sa hypothesis ng pagbagsak nito. Higit pa rito, aktibong naghahanap ngayon ang mga astronomo ng iba pang katulad na insidente sa iba't ibang galaxy. Ngayon, na alam na natin kung ano ang titingnan, iyon ay mga bituin na biglang kumikinang at pagkatapos ay nawawala. Malaki ang pag-asa o tumataas ng husto ang posibilidad na makahanap ng mga bagong kandidato sa nabigong supernova. Bawat bagong pagtuklas na ganito ay maglalapit sa atin sa lubos na pag-unawa kung gaano karaniwan ang ganitong phenomenon at kung ano ang papel nito sa buhay ng universo. Kaya, bagamat naglaho na ang bituin, ang pamana nitong siyentipiko ay nagsisimula pa lamang lumabas at maunawaan. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng salaysay tungkol sa isang pangyayari sa kalawakan. Ito ay isang perpektong ilustrasyon kung paano talaga gumagana ang scientific method. Nagsimula ang lahat sa isang obserbasyon na hindi tugma sa kasalukuyang kaalaman. Ang obserbasyon na ito ay lumikha ng isang misteryo, isang problema na kailangan nilang solusyonan. Hindi ito ipinagsawalang bahala ng mga siyentista bilang isang pagkakamali o anomalya. Sa halip, sistematiko nilang sinubok ang lahat ng posibleng paliwanag, isa-isa. Unang tiningnan ang pinakapayak na mga hypothesis, isang nakaligtaang supernova, o kaya naman ay isang ulap ng alikabok, dust cloud. Bawat isa sa mga hypothesis na ito ay may kani-kaniyang prediksyon. Halimbawa, ang teorya ng dust cloud ay nagtataya ng matingkad na infrared radiation. Naglunsad ang mga siyentista ng mga bagong obserbasyon para subukan ang mga taya na ito. Nang mapabulaanan ng mga obserbasyon ang prediksyon, ang hypothesis ay itinakwil. Ito ang napakahalagang punto. Sa agham, dapat ang teorya ang umaayon sa katotohanan, facts, hindi ang katotohanan ang umaayon sa teorya. Nang wala nang mapiga sa mga simpleng paliwanag, kinailangan nilang lumipat sa mas komplikado at mas bagong ideya, ang teorya ng nabigong supernova, failed supernova. Naipaliwanag ng teoryang ito ang lahat ng nakitang katotohanan, ang orihinal na pagsiklab, ang pagkawala at maging ang mahinang infrared afterglow. Kaya ito na ngayon ang naging pangunahing working hypothesis. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang proseso.
Ngayon, ang misyon ng agham ay subukin ang bagong hipotesis na ito at isailalim sa pinakamahihigpit na pagsubok. Naghahanap ang mga siyentista ng mga bagong ebidensya na maaaring magpatunay dito. Halimbawa, ang paggalaw ng kasamang bituin or companion star o sa kabaligtaran ay magpabulaan ito. Halimbawa, kung ang infrared source ay magpakita ng di inaasahang kilos. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na siklo ng obserbasyon, hypothesis, pagsubok at pagpabulaan, nangyayari ang pagsulong ng agham, scientific progress. Mabagal at masinsinan itong proseso, ngunit sa huli, ito ang pinakatiyak na paraan para malaman ang tungkol sa mundo. At ang misteryo ng nawawalang bituin ay isa sa pinakakapanapanabik na kabanata sa walang hanggang aklat ng kaalaman na isinusulat ng sangkatauhan. Simulan nating isipin kung ano kaya ang pakiramdam nito mula sa pananaw ng bituin mismo. Sa loob ng milyon-milyong taon, nabuhay ito ng medyo tahimik. Binabago ang magagaang elemento tungo sa mabibigat na material sa gitna ng kanyang nagliliyab na puso o core. Sa kaibuturan nito, nagpatong-patong ang mga resulta ng nuclear fusion, parang mga balat ng sibuyas. Hydrogen, helium, carbon, oxygen, hanggang sa umabot ito sa bakal. Ang bakal, iyan ang dulo ng biyahe. Ang pagsasama-sama ng bakal ay hindi na naglalabas ng enerhiya. Sa halip, nangangailangan pa ito. At dumarating na ang sandali kung saan isang napakalaking iron core ang nabuo sa pinakagitna ng bituin. Nawalan na ng pinagkukunan ng enerhiya, hindi na ito makakapalag sa sarili nitong grabidad at nagsimulang biglaang mag-compress. Nangyari ito sa loob lamang ng fractions of a second. Ang core na kasinlaki ng daigdig ay guguho hanggang maging kasinlaki na lamang ng isang maliit na syudad at magiging super dense na neutron matter. Ang pagguho na ito ay naglalabas ng napakalaking enerhiya sa anyo ng neutrinos at lumilikha ng isang matinding shockwave. Sa normal na sitwasyon, ang shockwave na ito na sinasabayan ng enerhiya ng neutrino ay lalabas at wawasakin ng bituin. Pero sa kaso ng N6946 BH1, may mali. Maaaring napakalakas ng grabidad ng iron core. Maaari ring dahil sa istruktura ng panlabas ng mga layer, kaya nasipsip ng mga ito ang buong enerhiya ng shockwave at hindi ito nakaalpas. Ang shockwave ay parang nalunod at hindi na umabot sa surface. At dahil doon, ang buong panlabas na shell ng bituin, ang napakalaki nitong masa na higit sa 20 beses ng masa ng araw, ay nagsimulang bumagsak pababa papunta sa sentro sa bagong silang na object, isa mang neutron star or baka isa ng black hole. Hindi ito agad nangyari. Ang material ay bumagsak ng patong-patong. Maaaring may bahagi ng materya na naibuga palabas dahil sa unang impulsa ng pagguho. Iyon ang ta-flash na nakita natin noong taong 2009. Pero ang pangunahing masa ay nakatakdang mapahamak. Nahulog ito sa gravitational trap, umiinit at naglalabas ng infrared radiation hanggang sa tawiran ng huling atom nito ang event horizon, kung saan dati ay may isang napakalaking asul na bola ng nag-aapoy na plasma. Naiwan na lang ngayon ang isang singularity na nakatago sa buong universo. Ang bituin ay nakagawa ng pinakatahimik na pagpapakamatay sa kasaysayan ng naobserbahang astronomiya. Nakaka-interes na ikumpara ang kasaysayan ng ating naglahong bituin sa isa pang sikat na bagay sa kalawakan, ang Eta Carinae na nabanggit na natin. Ang Eta Carinae ay isang dambuhala at napaka-unstable na star system sa loob mismo ng ating galaxy. Tinatayang 100 beses itong mas malaki kaysa sa araw
at nagliliyab ng 5 milyong beses na mas matingkad. Noong kalagitnaan ng 1800s, naranasan ng Itacarinay ang tinatawag na Great Eruption or Malaking Pagsabog. Sa loob ng 20 taon, ito ang naging pangalawa sa pinakamaliwanag na bituin sa gabi bago ito biglang humina ang liwanag. Dahil sa pagsabog na ito, nagbuga ito ng napakalaking volume ng material sa kalawakan na bumuo sa sikat na Homunculus Nebula na nakapalibot sa bituin. Sa unang tingin, ang pagliwanag ng N6946 PH1 noong 2009 ay tila katulad din ng Great Eruption. Maraming astronomo ang unang umasa na ganoon ang nangyari. Inasahan nilang, tulad ng Eta Carinae, makakaligtas ang bituin mula sa matinding insidenteng ito at muling makikita sa paglipas ng panahon. Pero ang pangunahing pagkakaiba ay ang sumunod na nangyari. Bagamat humina ang liwanag ng Eta Carinae, hindi naman ito tuluyang naglaho. Kitang-kita pa rin natin ito sa gitna ng nebula at nananatili itong isa sa pinakamalaki at pinakamaliwanag na bituin sa galaxy. Nakaligtas ito. Pero ang ating bida, hindi. Matapos ang biglaang pagliwanag nito, tuluyan itong naglaho. Ang paghahambing na ito ay nagpapakita na dalawang magkaibang proseso ang ating nasaksihan. Ang pagliwanag ng Eta Carinae ay dulot lamang ng kawalang tatag, instability. Hindi ito ang huling hininga bago mamatay. Nagtapon man ng bahagi ng masa ang bituin, na natiling buo ang core nito at patuloy pa rin ang nuclear fusion doon. Samantala, ang pagliwanag ng N6946 BH1 ay tila direktang konektado sa sampo core collapse or pagguho ng core. Ito ang huling pagbuga bago ang tuluyan at panghuling pagkamatay. Siguro, ang ganitong klasing pre-death flash ay katangian mismo ng mga failed supernovas, mga bigong supernova. Sa pag-aaral sa kanila, matututo tayong hulaan kung aling mga bituin ang sasabog ng malakas at kung alin ang tahimik na maglalaho. At posibleng ang mismong Eta Carinae, kapag dumating na ang kanyang oras, ay hindi rin sumabog, kundi susundan lang ang halimbawa ng malayo nitong kapatid mula sa Fireworks Galaxy. Isa sa pinakanakakaintrigang bahagi ng kwentong ito ay ang pagpapaalala nito sa atin tungkol sa hangganan ng ating pagmamasid. Nakasanayan na nating pag-aralan ang universo sa pamamagitan ng pagrehistro sa liwanag na nagmumula sa malalayong bagay. Ang pagsabog ng mga supernova, ang maningning ng mga kwasar, at ang nagliliwanag ng mga nebula. Lahat ng ito ay nakikita at maingay na pangyayari. Subalit paano kung ang pinakamahalaga at pinakalaganap na proseso sa universo ay tahimik at hindi nakikita? Ang pagkawala ng isang bituin ay isang pangyayaring madaling mapalampas. Kung hindi natin patuloy na binabantayan ng Fireworks Galaxy, hinding-hindi natin malalaman na mayroon palang bituin doon, lalo na ang pagkawala nito. Ilang tahimik na kamatayan pa ang nangyayari sa buong universo na hindi natin napapansin. Maaaring ang direktang pagbagsak patungo sa black hole ay hindi isang pambihirang eksepsyon, kundi ang karaniwang katapusan para sa mga pinakamalalaking bituin. Kung ito ang kaso, ang ating pagkaunawa sa populasyon ng black hole ay maaaring lubhang mababa sa aktwal. Hinahanap natin ang mga black hole sa pamamagitan ng kanilang gravitasyonal na impluensya sa kalapit na mga bituin o sa pamamagitan ng sinag mula sa mga accretion disk habang nilalamon nila ang material. Gumagana lamang ang dalawang pamamaraang ito sa ilalim ng tiyak na mga kondisyon. Ngunit kung ang isang black hole ay ipinanganak na mag-isa mula sa isang nag-iisang bituin at walang materyal sa paligid nito upang lamunin, ito ay magiging ganap na hindi nakikita.
Maglalakbay lang ito sa kadiliman na nagpapakita ng sarili sa pamamagitan lamang ng grabidad. Ang pag-aaral sa mga bigong supernova ay nagbibigay sa atin ng bagong kasangkapan sa paghahanap ng mga bagay na ito. Hindi natin hahanapin ang black hole mismo, kundi ang mga pangyayari sa kanilang kapanganakan, ang mismong mga bituing naglalaho. Nagbubukas ito ng isang bagong direksyon sa astronomiya na tinatawag nating astronomy ng pagkawala o transient astronomy. Hindi natin hinahanap ang lumabas, kundi ang naglaho. Ito ay isang panibagong diskarte na maaaring humantong sa revolusyonaryong mga pagtuklas. Sa mga darating na taon, sa paggamit ng mga bagong at malalakas na teleskopyo tulad ng Vera C. Rubin Observatory, malamang na makapagtatala tayo ng daan-daang pagkawala bawat taon. Sa gayon, ang bigong supernova ay magiging isang pang-araw-araw at lubos na napag-aralang kababalaghan mula sa pagiging isang eksotikong hinuha. Balikan natin ang usapin tungkol sa mga neutrino. Nabanggit na natin noon na kapag nag-collapse ang core or sentro ng isang bituin, kasabay nito ang isang matinding bugso ng mga particle na ito. Sa katunayan, 99%, 99% ng kabuuang enerhiya mula sa collapse ay inaanod ng mga neutrino. 1%, 1% lang ang natitira para magdulot ng pagsabog ng supernova o hindi magdulot tulad ng nangyari sa kasong ito. Ang mga neutrinong ito ay tumatagos sa buong bituin at lumilipad palabas sa kalawakan ng halos walang sagabal. Nagdadala sila ng impormasyon tungkol sa pinakaloob-loobang proseso na nagaganap sa ASI, core, para tayong may perpektong spy na nakakapasok sa pinakaprotektadong bunker at inilalabas ang lahat ng lihim doon. Ang mahuli ang mga neutrinong ito ay pangarap ng bawat astrophysicist na nag-aaral ng supernovae. Noong taong 1987, nagtagumpay tayo. Naitala ng mga neutrino observatory sa Earth ang halos 20 neutrino mula sa pagsabog ng supernova 1987A sa Large Magellanic Cloud. Ito ang nagluwal sa neutrino astronomy at nagbigay ng matagumpay na kumpirmasyon sa ating mga teorya tungkol sa core collapse. Tungkol naman sa ating nawawalang bituin, tulad ng nabanggit na walang neutrino burst na naitala. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang distansya sa fireworks galaxy ay 140 beses na mas malayo kaysa sa Large Magellanic Cloud. Ang pagdaloy ng neutrino ay humihina kasabay ng square ng distansya. Ibig sabihin, kahit pa kasing lakas ng supernova 1987A, ang bugso ng mga neutrino, ang kasalukuyan nating mga detector, ay makakahuli lang ng isa o dalawang neutrino sa pinakamagandang sitwasyon o mas malamang wala talagang mahuhuli. Kaya ang kawalan ng signal ay hindi nagpapatunay na walang naganap na pangyayari. Ngunit naglalatag ito ng isang bagong ambisyosong hamon, ang bumuo ng neutrino telescopes ng susunod na henerasyon. Kailangan nilang maging sapat na sensitibo upang makita ang core collapses kahit sa malalayong galaxy. Kung magagawa natin ito, magkakaroon tayo ng pambihirang instrumento. Hindi lang natin makikita ang maningning na pagsabog ng supernovae, kundi pati na rin ang tahimik na collapse na walang kasabay na liwanag. Magagawa nating gumawa ng kumpletong listahan ng lahat ng pagkamatay ng malalaking bituin, hindi lang doon sa mga nagdesisyong mag-ingay. Ang neutrino astronomy ang maaaring maging susi na tuluyang magbubukas ng misteryo ng mga bigo o failed pa na supernovae at magpapahintulot sa ating sumilip sa pinakapusod ng isang namamatay na bituin. Tingnan natin ang isa pang aspeto ng kwentong ito, ang komposisyong kemikal
ng nawalang bituin. Bago ito naglaho, ang bituin ay isang asul na superhigante o blue supergiant. Ang ganitong uri ng bituin ay kilala sa napakataas na temperatura ng ibabaw nito at sa malakas na stellar wind. Sa pag-aaral ng spectrum ng bituin, bago ito mawala, natukoy ng mga astronomo kung anong mga kemikal na elemento ang bumubuo rito. Lumabas na ito ay medyo mababa sa mga elemento ng metal o may mababang metallicity. Ito ay maaaring isang mahalagang palatandaan tulad ng napag-usapan na natin, ang mga bituin na may mababang metallicity ay mas kaunti ang nawawalang masa habang nabubuhay sila. Dahil dito, nananatili silang may mas malaking core sa oras ng kanilang pagbagsak. Ito naman ang nagpapataas ng posibilidad na magkolapsa sila ng direkta upang maging isang black hole. Kaya, ang komposisyong kemikal ng bituin ay nagsisilbing isa sa mga palatandaan kung ano ang magiging kapalaran nito. Posibleng may umiiral na isang uri ng mapa ng katapusan, map of doom, para sa napakalaking mga bituin. Sa mapa na ito, inilalagay sa isang axis ang paunang masa at sa kabilang axis naman ang metallicity. Sa isang bahagi ng mapa ay ang mga bituing itinakdaang sumabog bilang isang supernova. Sa isa pang bahagi ay ang mga magiging failed supernova o nabigong sumabog. At sa pangatlong bahagi naman, marahil ay naroon ang mga sasabog bilang hypernova na lumilikha ng gamma ray bursts. Ang ating nawalang bituin, ang N6946 BH1, ang naging unang punto na inilagay sa mapa na ito, sa rehiyon ng tahimik na pagbagsak. Ngayon, ang misyon ng mga astronomo ay hanapin ang iba pang katulad na mga bagay upang punan ang mapa. Kailangan nilang maunawaan kung anong kombinasyon ng mga parameter ang humahantong sa iba't ibang uri ng wakas. Makakatulong ito hindi lamang para mas maunawaan natin ang pisika ng mga bituin, kundi pati na rin para mas tumpak nating mamodelo ang ebolusyon ng mga kalawakan o galaxies. Dahil ang desisyon kung sasabog ba ang bituin or magkokolaps lang ang nagdidikta kung gaano karaming heavy elements ang mailalabas sa interstellar medium at magagamit ng susunod na henerasyon ng mga bituin at planeta. Sa huli, ang komposisyong kemikal ay parang genetic code ng bituin na sa maraming paraan ay nagtatakda ng landas ng buhay nito at ng trahedya nitong wakas. Tingnan natin. Subukan nating ilarawan sa isip ang huling mga araw ng bituing ito. Libu-libong taon bago ang tuluyang pagbagsak nito, naubos na ang hydrogen sa core, sumunod ang helium, carbon at oxygen. Ang bawat bagong yugto ng pagkasunog ay nangyari ng mas mabilis sa mas mataas na temperatura at pressure. Ang huling yugto, ang pagsunog ng silicon para lumikha ng iron, ay tumagal lamang ng ilang araw. Sa puntong ito, tiyak na mapapahamak na ang bituin. Ang mga panlabas na layer nito ay nagniningning pa rin na parang walang nangyayari. Ngunit sa kaibuturan nito, tumitik na ang orasan ng isang gravitational bomb. Nang maabot ng iron core ang kritikal na masa, nagsimula ang pagbagsak, collapse. Isipin ang isang bola na kasinlaki ng daigdig na sa loob ng ikasampu ng isang segundo ay lumiliit hanggang sa maging kasing laki na lang ng lungsod ng Moscow. Ang densidad sa gitna ay umabot sa hindi maisip na antas, mas mataas pa sa densidad ng isang atomic nucleus. Nagdikit ang mga proton at elektron, bumuo ng mga neutron, at nagbuga ng isang agos ng neutrino. Ang agos ng neutrino na ito ay umagos palabas sa bilis na malapit sa bilis ng liwanag. Posibleng ito ang nagdulot ng maikling pagsiklab na ating nasaksihan. Nagbigay ito ng bahagi ng enerhiya nito sa panlabas na mga layer
dahilan upang ito ay lumawak at lumiwanag. Ngunit ang bugsong ito ay hindi sapat. Masyadong malakas ang grabidad ng bagong silang na central object na ngayon ay malamang na isang black hole. Ang shockwave na sanay sisira sa bituin ay humina at namatay sa loob ng mga kaibuturan nito. At doon nagsimula ang dakilang pagbagsak. Ang mga panlabas na layer ng bituin na nawalan ng suporta ay sumugod pababa patungo sa gravitasyonal na balong. Una, bumagsak ang mga layer na mayaman sa silicon at oxygen, sinundan ng carbon, helium, at sa huli, ang pinakalabas at pinakamalaking layer na binubuo ng hydrogen. Ang prosesong ito ay tumagal ng ilang taon. Sa panahong ito, uminit at naglabas ng enerhiya ang bumabagsak na material, ngunit hindi na sa nakikita nating liwanag, kundi sa infrared na hanay. Ito ay parang isang mabagal at tahimik na paglamon. Taon-taon, nakuha ng mga teleskopyo sa daigdig ang paghina ng nakikitang liwanag mula sa bituin, habang ang pinagmula ng infrared ay dahan-dahang lumalamig. Pagsapit ng taong 2015, ang huling mga labi ng higanting bituin ay tumawid na sa event horizon, sa lugar kung saan nagningning ang asol na higante sa loob ng milyon-milyong taon. Tanging kawalan at gravitational ripples na lang ang naiwan na kumakalat sa tela ng espasyo-panahon. Katahimikan. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pag-isipan ang ating lugar sa kalawakan at kung paano gumugulong ang oras. Madalas nating sabihin na ang isang bituin ay nawala lang sa isang gabi o kaya'y sa loob ng ilang taon. Pero dapat nating tandaan, ang mga pangyayaring ating pinagmamasdan ay naganap na. 22 milyong taon na ang nakalipas. Ganoon katagal inabot ang liwanag, pati na ang impormasyon tungkol sa pagkawala ng bituin para makarating mula sa fireworks galaxy papunta sa ating mga teleskopyo. Nang tingnan natin ang bituing ito noong 2007 at nakita natin itong maliwanag at matatag, ang katotohanan ay wala na ito. 22 milyong taon na. Matagal na itong naging isang black hole. Ang pinapanood lang natin ay ang multo nito, ang light echo nito mula sa malayong nakaraan. At ang impormasyon tungkol sa pagkamatay nito, ang pagkolapse nito, ay nakarating lang sa atin noong 2009 sa anyo ng isang napakaikling pag-flash. Nakakamangha talaga ang pakiramdam na maging saksi sa mga pangyayaring matagal ng kasaysayan. Sa esensya, ang buong larangan ng astronomiya ay isang time machine na nagpapahintulot sa ating tumingin sa nakaraan. Kapag mas malayo ang tingin natin sa kalawakan, mas sinaunang mga panahon ng universo ang ating nasasaksihan. Kapag tiningnan natin ang Andromeda Galaxy, nakikita natin ito kung ano ito 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Kapag tinitingnan naman natin ang malalayong quasars, nakikita natin ang universo noong bata pa ito. Ilang bilyong taon pa lamang ang tanda. Kaya sa kontekstong ito, ang pagkawala ng bituin na N6946 BH1 ay hindi lang simpleng astronomical phenomenon. Ito ay mensahe mula sa nakaraan na nagtulak sa atin para pag-isipang muli ang kasalukuyan at ang magiging kinabukasan ng mga bituin. Ito ay paalala na ang universo ay nabubuhay sa sarili nitong sukatan ng oras, sukat na lubos na naiiba sa atin. Tayo ay maliliit na tagamasid lamang sa isang munting planeta na nabigyan ng pagkakataong sumilip sa kailaaliman ng oras at espasyo at subukang lutasin ang kaniyang dakilang mga misteryo. Anong iba pang bagay sa kalawakan ang bigla na lang naglalaho? Bukod sa tinatawag nating failed supernovae,
Mayroon pang ibang posibleng sitwasyon, kahit pa ang mga ito ay base lang sa haka-haka o teorya. Halimbawa, may mga teorya na nagmumungkahi ng pag-iral ng tinatawag na black stars or gravitational vacuum stars. Ito raw ay alternatibo sa black holes. Ayon sa mga modelong ito, kapag bumagsak ang isang bituin, hindi raw ito nagiging singularity, kundi nagiging kakaibang anyo ng materya na nananatili dahil sa quantum effects ng grabidad. Ang ganitong black star ay halos hindi na raw makilala sa black hole sa panlabas na anyo, pero wala itong event horizon sa tradisyonal na kahulugan. At heto ang mas kapana-panabik. Hindi ito mananatili magpakailanman. Sa paglipas ng napakatagal na panahon, maaari raw itong biglang pumutok at ibalik sa kalawakan ang lahat ng materyang nilamon nito. Posible kaya na hindi pag-usbong ang nasaksihan natin, kundi ang proseso ng pagbabago ng ganitong exotic objects? Malabong mangyari iyan dahil dadalhin tayo niyan sa mundo ng mga teoryang pawang haka-haka lang sa pisika. Ang isa pang posibleng paliwanag ay ang direktang pagbangga ng mga bituin. Sa mga siksik na star cluster, karaniwan itong nangyayari. Kung magbanggaan ang dalawang dambuhalang bituin, maaari itong magresulta sa pagsasanib at kasunod na pagbagsak para maging black hole. Pero tandaan natin, ang fireworks galaxy ay hindi naman globular cluster at hindi ganun kasiksik ang mga bituin doon para maging madalas ang pagbanggaan. Bukod pa riyan, ang pagbangga ay dapat may kasabay na napakalinaw na liwanag, pero wala tayong nakitang ganun. Kaya kahit pa may iba pang ideya, wala ni isa ang nakapagpapaliwanag sa lahat ng katotohanan ng kasing husay ng teorya tungkol sa failed supernova. Ito pa rin ang pinakapayak, pinakaluhikalan at pinakanaayon sa pisika na paliwanag. Ito ang klasikong halimbawa kung paano ang isang siyentipikong teorya, kahit pa nagsimula lang bilang spekulasyon, ay napatunayan sa pamamagitan ng pagmamasid at nagiging bahagi ng ating pag-unawa sa kalawakan. Ang dating formula lang sa isang pisara, ngayon ay naging isang aktwal na pangyayari na nasaksihan natin sa isang malayo at mahiwagang galaksiya. Pag-usapan natin ang pangalang dumikit sa bituing ito at sa mga katulad nito, ang bigong supernova, failed supernova. Ang tawag na ito, siyempre, ay pagbibigay katauhan at hindi masyadong tumpak mula sa pananaw ng pisika. Hindi sinubukang sumabog ng bituin at hindi ito nabigo. Sinunod lang nito ang mga batas ng pisika na sa partikular na kaso nito ay humantong sa ganitong resulta. Para sa universo mismo, walang tagumpay o pagkabigo. Iba't ibang landas lang ng ebolusyon. Gayunpaman, ang pangalang ito ay mahusay na nagpapahiwatig ng ating pagkamangha at sa isang banda, ang ating nadismayang pag-asa. Tayo, bilang mga manonood, ay nag-abang ng isang engranding palabas na may special effects. Ngunit ang natanggap lang natin ay ang tahimik na pagkawala ng aktor sa entablado. Ngunit, marahil, sa pagkabigo na ito, nakatago ang mas malalim na kahulugan. Ang pagsabog ng supernova ay isang gawaing lumikha. Nagkakalat ito sa kalawakan ng mga elementong kailangan para sa buhay. Ang tahimik na pagguho at pagiging black hole sa naman ay, sa isang banda, isang gawaing makasarili. Daladala ng bituin ang lahat ng yaman nito, ang lahat ng naipong mabibigat na elemento sa isang libingan na walang pagbabalik. Hindi niya ito ibinabahagi sa galaksiya. Kung marami sa mga makasariling bituin na ito sa universo, maaari itong makapagpabagal sa proseso ng pagpapayaman sa pagitan ng mga bituin at dahil dito, mas maging bihira ang mga kondisyon
para sa pag-usbong ng buhay. Sa kabilang banda, ang pagsilang ng bagong black hole ay isa ring mahalagang kaganapan. Ang mga black hole ay may pangunahing papel sa pagbuo at ebolusyon ng mga galaksiya. Ang mga supermassive black hole sa sentro ng mga galaksiya ay nagkokontrol sa proseso ng pagbuo ng bituin sa loob ng mga ito. Ang mga black hole na may stellar mass kapag nagsanib ay lumilikha ng gravitational waves na nagdadala sa atin ng impormasyon tungkol sa pinakamalalayong sulok ng universo. Kaya naman, marahil ang pagkabigo sa pananaw ng kimikal na ebolusyon ay isang tagumpay sa pananaw ng gravitational dynamics. Pinapanatili ng universo ang isang uri ng balanse sa pagitan ng paglikha at paglunok, sa pagitan ng matingkad na pagsabog at tahimik na pagkawala. At sa unang pagkakataon, nabigyan tayo ng pagkakataong sumilip sa likod ng entablado ng walang hanggang cosmic na palabas na ito. Gaano kalaki ang posibilidad na mangyari ang ganitong uri ng kaganapan sa sarili nating galaksya, ang Milky Way? Ang totoo, napakalaki ng tsansa. Mayroon tayong ilang kandidato sa ating galaksya na posibleng maging supernova sa hinaharap o kaya naman failed supernova. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Betelgeuse sa konstelasyon ng Orion at ang nabanggit na natin kaninang Eta Carinae. Ang Betelgeuse ay isang red supergiant na nasa pinakahuling yugto na ng buhay nito. Ayon sa mga pagtaya, maaari itong sumabog anumang oras sa loob ng susunod na 100,000 taon o baka sumabog na ito at ang liwanag mula sa pangyayaring iyon ay hindi pa umaabot sa atin. Ang bigat nito ay tinatayang 15 hanggang 20 beses na mas mabigat kaysa sa araw. Dahil dito, nasa hangganan ito ng pagiging isang ordinaryong supernova o tuluyan ng mag-collapse. Walang sino man ang makapagsasabi ng sigurado kung anong senaryo ang magiging katapusan nito. Kung sakaling sumabog ito sa loob ng ilang linggo, magiging kasing liwanag ito ng full moon at makikita kahit pa sa araw. Ngunit kung tahimik lang itong mag-collapse, isa sa pinakamaliwanag na bituin sa Orion ay basta na lang mawawala sa ating paningin. Ito ay talagang magiging isang makasaysayang pangyayari para sa buong sangkatauhan. Ang Eta Carinae naman ay mas malaki at mas unstable, ngunit mas malayo ito. Ang magiging katapusan nito ay posibleng mas enggrande, pero mas mahirap itong hulaan. Sa pagmamasid natin sa mga ganitong bituin sa ating galaksya, maaari tayong maghanap ng mga senyalis na nagpapahiwatig ng papalapit na pagbagsak. Halimbawa, pagbabago sa pulsation pattern, bigla ang pag-iiba sa chemical composition ng ibabaw nito o di kaya'y pagsambulat ng mga neutrino. Mayroon pang ang sistema para sa maagang babala ng supernova, ang tinatawag na SNEWS, Supernova Early Warning System, na pinagsasama ang mga neutrino detector sa iba't ibang panig ng mundo. Kung makakita sila ng pagsabog ng neutrino mula sa pag-collapse ng isang anchor sa ating galaksya, maaari silang magbigay ng babala ilang oras bago pa man umabot ang liwanag ng pagsabog sa Earth. Magbibigay ito sa mga astronomo ng mahalagang oras upang itutok ang lahat ng teleskopyo sa mundo sa tamang punto at masaksihan ang mismong simula ng pagsabog. At siguro darating ang araw na magbibigay ng signal ang sistemang ito, ngunit walang pagsabog na mangyayari. Sa gayon, malalaman natin na nasaksihan natin ang pagsilang ng isang bagong black hole sa ating kalapitbahay. Balikan natin ang mga numero. Ang masa ng bituin na ito ay tinatayang 25 beses ang masa ng araw.
Ano ba ang katumbas nito sa mas madaling unawain na mga unit? Ang masa ng araw ay halos 2 nonilyon na kilogramo, isang dalawa na sinusundan ng 30 Kaya, ang masa ng nawalang bituin ay 50 nonilyon na kilogramo. Isipin mo, ganitong karaming material ang bigla na lang naglaho sa nakikita nating universo. Saan ito napunta? Nag-collapse ito at naging isang black hole. Gaano kalaki ang black hole na ito na bagong silang? Ang laki ng isang black hole ay dinidefine ng gravitational radius nito o tinatawag na Schwarzschild radius. Para sa isang bagay na may masang 25 araw, ang radius na iyon ay halos 75 kilometro lamang. Ito ang isipin mo, ang buong masa ng isang dambuhalang bituin na dating kasing laki ng orbit ng daigdig, ngayon ay siniksik sa isang bola na may diametrong 150 kilometro. Mas maikli pa ito kaysa distansya sa pagitan ng maraming lungsod sa mundo. Ang density ng bagay na ito ay halos walang hanggan sa gitnang punto, ang singularity. Ang grabidad sa ibabaw nito, sa event horizon, ay napakalakas kaya't kahit ang liwanag ay hindi makatakas. Kaya hindi natin ito nakikita. Ito ay naging isang gravitational na kulungan, isang bilangguan kung saan walang makakalabas. Nakakaintriga na ang pagsabog na nauna sa paglaho ay nagpalabas ng enerhiya na maihahambing sa enerhiyang inilalabas ng ating araw sa loob ng 100,000 taon. Subalit, ang napakalaking enerhiyang ito ay hindi pa rin sapat upang mapunit ang bituin. Ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalalaking puwersa ang kumikilos sa loob ng mga napakalaking bituin. Ang puwersa ng grabidad na pilit na sinisiksik ang bituin ay napakatindi kaya't maging ang enerhiya ng daan-daang libong araw ay hindi ito kayang talunin. Isa itong tunay na labanan ng mga titano kung saan sa pagkakataong ito nagwagi ang grabidad ng malinis at walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng numerong ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang sukdulan at pambihirang saklaw ng mga prosesong tinatalakay natin. Hindi lang tayo nagsasalita tungkol sa pagkawala ng isang tuldok sa kalangitan. Nag-uusap tayo tungkol sa isang fundamental na pagbabago ng materya at enerhiya sa pinaka-eksklusibo at matinding kondisyon na maiisip. Nakakaapekto ba ang pagtuklas na ito sa paghahanap natin ng buhay sa labas ng daigdig? Sa simula, parang walang direktang koneksyon. Pero kung pag-iisipan mo, meron pala. Alam natin na ang mga mabibigat na elemento na kailangan para mabuo ang buhay tulad ng carbon, oxygen, nitrogen, at iron ay nililikha sa loob ng napakalalaking bituin. Pagkatapos, ikinakalat ito sa buong kalawakan tuwing sumasabog ang mga ito, ang tinatawag na supernova. Mula sa abo ng bituin na ito nabubuo ang mga planetang tulad ng daigdig at kalaunan ang mga buhay na organismo. Pero kung ang malaking porsyento ng pinakamalalaking bituin ay hindi sumabog at sa halip ay nag-collapse lang at naging mga black hole, ibig sabihin, hindi sila nakakapag-ambag sa pagpapayaman ng kalawakan ng mga elementong ito. Sa madaling salita, sila ay parang sakim na mga bituin na dinadala nila ang kanilang yaman kasama nila. Maaaring mga hulugan ito na ang average na metalidad o dami ng mabibigat na elemento ng ating kalawakan ay mas mabagal lumaki kaysa sa inakala natin. At kung mas mababa ang metalidad, mas mababa rin ang tsansa na mabuo ang mga mabatong planeta. At syempre, ang buhay. Kaya ang dalas ng mga supernovang hindi nagtagumpay ay maaaring isa sa mga mahalagang parameter sa sikat na Drake equation na siyang nagtatangkang tantiyahin ang dami ng sibilisasyong may isip sa loob ng ating kalawakan. Kung mapapatunayan
na marami talaga ang mga failed supernovae. Mas bababa ang tinatawag nating habitability coefficient o ang kakayahan ng universo na magtaguyod ng buhay kumpara sa inaasahan. Ito ay isa pang posibleng sagot sa paradox ni Fermi. Nasaan ang lahat? Marahil, ang mga kondisyon para sa pagsisimula ng buhay ay mas bihira lamang dahil maraming pabrika ng mga sangkap na kailangan dito ang hindi nagkakalat ng kanilang produkto. Sa halip, lumulubog sila sa kanilang sarili. Siyempre, ito ay isa lamang sa maraming variable, pero ipinapakita nito kung gaano kalapit na konektado ang dalawang larangan ng agham na tila malayo sa isa't isa, ang astropisika ng stellar collapse at ang astrobiolohiya. Ano ba ang masasabi natin tungkol sa mismong lugar kung saan naganap ang dramang ito? Ang Fireworks Galaxy or NGC 6946 ay isang uri ng barred spiral galaxy. Kapareho ito ng ating Milky Way. Pero ang kaibahan, sobrang aktibo rito ang pagbuo ng mga bagong bituin or star formation. Sa mga spiral arm nito, matatagpuan ang napakaraming bata, maiinit at napakabigat na mga bituin. Ito ang dahilan kung bakit napakadalas doon magkaroon ng mga supernova. May tuturing itong isang tunay na star nursery o parang star maternity ward at kasabay nito isa ring star graveyard o libingan ng mga bituin. Ang nawawalang bituin ay matatagpuan sa isa sa mga spiral arm na yon, napapalibutan ng libo-libo niyang mga kapatid na bituin. Ito ay isang lugar na napakaaktibo at puno ng enerhiya at ang mismong dinamismo at aktibidad na ito ang nagbigay daan upang masaksihan natin ang pambihirang pangyayaring ito. Kung ang bituin na ito ay nasa isang lumang elliptical galaxy kung saan matagal nang huminto ang pagbuo ng bituin o kung nasa isang tahimik na sulok lang ito ng ating sariling kalawakan, mas malabong mapansin natin ito. Kaya naman, tila hindi nagkataon lamang na doon naganap ang eksenang ito. Para bang sinadya ng universo na ipakita ang magic trick na ito sa lugar kung saan maraming manonood na may dalang teleskopyo. Ibig sabihin, kung gusto pa nating makahanap ng mga kaparehong pangyayari, dapat tayong tumingin higit sa lahat sa mga kalawakan na katulad nito, mga kalawakan na aktibo sa pagbuo ng bituin. Dahil doon, sa duyan ng mga bituin, madalas ding nagaganap ang kanilang trahedya at kamatayan. Ang pag-aaral sa kapaligiran kung saan nagaganap ang mga pangyayaring pang-astronomiya ay madalas na nagbibigay ng parehong dami ng impormasyon, kung hindi man higit pa, kumpara sa pag-aaral lamang ng mismong pangyayari. Sa kasong ito, ang mismong tirahan o lugar ng nawawalang bituin ay nagsilbing isa pang kumpirmasyon na ang ating pinag-aaralan ay ang katapusan ng buhay ng isang bata at napakabigat na bituin. Pag-usapan natin ang tungkol sa gravitational waves. Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, anumang masa na gumagalaw ng mabilis at pabilis ay lilikha ng mga alon o ripple sa mismong habi ng space-time. At ang mga alon na ito ay kumakalat sa bilis ng liwanag. Ang pagbagsak ng core ng isang bituin, stellar core collapse, ay isa sa pinakamalakas na pinagmumulan ng gravitational waves sa kalawakan. Kapag ang core ay umuurong ng hindi pantay, asymmetrically, naglalabas ito ng gravitational waves na nagdadala ng impormasyon tungkol sa dinamika ng buong pangyayari. Sa normal na supernova, ang pagsabog ay asymmetric din at lumilikha ng isang malakas, ngunit magulo at komplikadong signal. Ngunit sa kaso ng nabigong supernova,
failed supernova, kung saan walang pagsabog kundi purong pagbagsak lamang, ang gravitational wave signal ay inaasahang magiging mas malinis. Inaasahang magpapakita ito ng isang kakaibang chirp sound. Ang dalas, frequency, at lakas, amplitude ng mga alon ay tumataas habang umiimpis ang core at biglang puputol kapag nabuo na ang black hole. Kung matagumpay nating marerehistro ang ganoong signal, ito ang magiging pinakadiretso at hindi mapag-aalinlanganang patunay ng kumpletong pagbagsak ng bituin. Sa kasamaang palad, noong 2009, wala pa tayo sa modernong konfigurasyon ng mga gravitational wave observatory gaya ng LIGO at Virgo. Mas huli pa sila inilunsad. Ngunit ngayon, aktibo na sila at regular na nirerehistro ang pagtatagpo, merger, ng mga black hole at neutron stars. May kakayahan din silang makita ang gravitational wave signals mula sa mga supernova sa malalapit na kalawakan, galaxies. Ibig sabihin, kung may ganoong pagkawala ng bituin na mangyayari ngayon, may pagkakataon tayong hindi lang ito makita sa teleskopyo, kundi marinig din sa pamamagitan ng mga gravitational detector. Ito ay magiging isang tunay na revolusyon sa pag-aaral ng mga pangyayaring ito. Sabay-sabay tayong makakakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng electromagnetic, liwanag, at gravitational wave channels. Ito ang tinatawag na multi-messenger astronomy at nangangako itong magbibigay sa atin ng pinakakumpleto at detalyadong pag-unawa sa mga prosesong nagaganap sa huling sandali ng buhay ng mga bituin. May isa pang katanungang pumupukaw ng interes. Paano kung hindi pala buong bituin ang nahulog sa black hole? Posible bang may maliit na bahagi ng mga panlabas na layer nito ang naitapon pa rin sa kalawakan? Ayon sa ilang modelo, kahit sa kaso ng naniuwang supernova, may maliit na porsyento pa rin ng masa ang maaaring magkaroon ng sapat na impulse para maitulak palayo. Para itong isang bigong pagsabog, napakahina at napakalabo. Kung totoo ito, sa hinaharap, makikita natin ang pagbangga ng tinapong materya na ito sa pumapalibot na interstellar medium, nalilikha ng mahinang sinag sa radyo or X-ray na range. Ito ay magsisilbing isa pang paraan upang kumpirmahin na may nangyari nga doon. Ang paghahanap para sa ganitong uri ng radio or X-ray echo ay isinasagawa na, ngunit wala pa ring resulta. Siguro, masyadong mahina ang pagkatapon ng materya o hindi pa ito umaabot sa siksik ng mga ulap ng interstellar gas. Ngunit ito ay isa na namang larangan para sa mga pananaliksik sa hinaharap. Mahalaga ring tandaan na ang sitwasyon ng failed supernova ay hindi lang ito ang tanging opsyon ng tahimik na pagkamatay ng bituin. May mga modelo kung saan ang bituin bago bumagsak ay nawawala ang buong hydrogen envelope nito dahil sa matinding stellar wind, hanging bituin. Bilang resulta, ang purong helium core lamang nito ang bumabagsak. Ang ganitong pagbagsak ay hindi rin humahantong sa maliwanag na pagsabog, ngunit ang mga sinyalis nito ay magiging iba sa mga inaasahan natin. Ang pag-aaral sa iba't ibang huling yugto ng buhay ng mga bituin ay isa sa pinakaaktibong bahagi ng modernong astropisika. Unti-unti nating nauunawaan na ang senaryo na supernova papuntang neutron star or black hole ay isa lamang sa maraming posibleng direksyon. Mayroong mas marami, mas detalyado, at mas komplikadong landas. At bawat bagong misteryo, tulad ng pagkawala ng bituing N6946 BH1, ay tumutulong sa atin
na makabuo ng mas kumpleto at mas maraming anggulong larawan ng ebolusyon ng kalawakan. Isipin mo na isa kang detective na nag-iimbestiga sa kasong ito. Ang pinangyarihan ng krimen ay isang tuldok sa fireworks galaxy. Ang nawawalang biktima ay isang bituin na may bigat na katumbas ng 25 araw. Mayroon kang mga testimonya ng mga saksi, mga datos mula sa Hubble at Spitzer telescopes. Sabi nila, ang biktima ay kumilos ng kakatwa, isang mabilis na pagliwanag, at pagkatapos ay bigla na lang naglaho, nag-iwan lamang ng mahinang mainit na bakas. Thermal spot. Mayroon kang ilang mga suspect. Una, si Mr. Dust. Sabi niya, kinumutan niya lang daw ang biktima ng makapal na kumot at buhay at malusog pa rin ito sa ilalim. Ngunit pinapakita ng pagsusuri, infrared observations, na napakalamig ng kumot na yon. Kaya nagsisinungaling siya. Ang pangalawang suspect ay si Mr. Supernova. Sabi niya, namatay ang biktima dahil sa maingay at napakaliwanag na pagsabog. Ngunit wala ni isa man sa mga saksi, sky surveys, ang nakakita ng anumang pagsabog. Hindi makumpirma ang kanyang alibay at pagkatapos, lumilitaw ang pangunahing suspect, si Mr. Gravity, sa kanyang natatanging anyo na tinatawag na total collapse or kumpletong pagguho. Wala siyang alibay. Ang motibo niya ay isang batayang batas ng kalikasan. Ang kanyang paraan ay tahimik at walang awang paglamon at lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Ang uri ng pagliwanag bago mawala, ang paglalaho mismo, at ang mahinang init na natira, lahat ng ito ay perpektong umaangkop sa kanyang modus operandi. Wala kang direktang ebidensya tulad ng mga fingerprints, mga gravitational wave, or video mula sa CCTV, neutrino burst. Dahil sa mga teknikal na limitasyon noong panahong iyon, ngunit ang pinagsama-samang mga pahiwatig na ebidensya ay napakakakumbinsido na handa kang magbigay ng hatol na nagpapatunay ng pagkakasala. Ganyan gumagana ang modernong astrophysics. Parang isang malaking ahensya ng detektib na nag-iimbestiga sa mga krimen at misteryo ng universo gamit ang mga photon, neutrino, at gravitational wave bilang kanilang mga ebidensya. Ang kwentong ito ay punong-puno ng kabalintunaan. Binansagan ang kalawakang ito ng fireworks dahil sa hilig nito sa mga maingay at nagniningning na pagsabog ng supernova. Kaya naman, nagbabantay ang mga astronomo, umaasang makakakita ng isa na namang makulay na palatuntunan. Pero sa huli, nasaksihan nila ang pinakatahimik at pinakanakakubling pangyayari na posibleng mangyari. Para itong pumunta ka sa isang rock concert. Pero sa halip na makarinig ng nakabibinging guitar riff, ang nadatnan mo ay ganap na katahimikan, para bang nagbiro sa atin ang universo. Ipinakita nito na mas malawak pa pala ang kakayahan niya kaysa sa inaakala natin. Hindi lang ito marunong sumigaw, kundi marunong din itong bumulong. At madalas, ang pinakamahalagang kahulugan ay matatagpuan mismo sa bulong na iyon. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na kailangan nating maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi tayo dapat nakatuon lang sa isang paradigm or umasa na laging kikilos ang universo base lang sa nakasulat sa mga textbook. Ang pinakamahuhusay na pagtuklas ay nangyayari kapag nakatagpo tayo ng isang bagay na ganap na sumisira sa ating mga paniniwala. Iyan mismo ang nagpapaandar sa agham. Kung ang lahat ng ating mga obserbasyon ay laging perpektong umaayon sa mga teorya, magiging nakababagot ang agham at matagal na itong natapos. Sa kabutihang palad, patuloy na nagbibigay sa atin ang universo ng mga bagong palaisipan
na nagpipilit sa ating isip na magtrabaho, lumikha ng mga bagong teorya at gumawa ng mga bagong instrumento para subukan ang mga ito. At ang misteryo ng nawawalang bituin ay isa sa pinakamahuhusay na palaisipan, isang regalo ng universo sa ating kuryosidad. Nagpapaalala ito sa atin na sa kabila ng lahat ng ating mga nagawa, nakatayo pa rin tayo sa pampang ng malawak na karagatan nang hindi pa natin alam at ang mga pinakanakakakilig na pagtuklas ay naghihintay pa. Bilang pagtatapos sa aming pagsisiyasat, masasabi natin nang may matibay na ebidensya na nasaksihan natin ang isang pambihirang pangyayari. Ang unang pagkakataon na mapagkakatiwalaang naitala ang isang bigong supernova or failed supernova. Sa halip na sumabog ng malakas, ang napakalaking bituin ay tahimik na bumagsak at naging isang black hole. Ito ay matagal nang hinulaan sa teorya, ngunit ngayon lang natin ito nakita. Ang pagkidlat noong 2009 or 2009 ay marahil ang huling kumpas ng bituin na nauugnay sa pagguho ng core nito. Ang kasunod na pagkawala nito sa visible light at ang mahina, lumalamlam na infrared radiation ay diretsyong resulta ng pagbagsak ng pangunahing masa ng bituin sa bagong silang na black hole. Ang tuklas na ito ay may napakalaking kahalagahan. Ipinapakita nito na mayroong alternatibong daan sa pagbuo ng mga black hole. Isang bagay na hindi natin isinaalang-alang noon. Maaaring mga hulugan ito na mas marami ang black hole sa universo kaysa sa inaasahan natin. Nakakaapekto rin ito sa ating pag-unawa sa kemikal na ebolusyon ng mga kalawakan dahil sa ganitong senaryo, ang mga mabibigat na elemento ay hindi na ilalabas sa kosmos kundi nananatiling nakakulong sa loob ng black hole. Ang kasaysayan ng N6946 BH1 ay nagbukas ng isang bagong bintana sa universo na nagtutulak sa atin na hanapin hindi lang ang mga lumilitaw, kundi pati na rin ang mga biglang naglalaho. Ito ang simula ng isang bagong panahon sa pag-aaral ng siklo ng buhay ng mga bituin. Isang panahon kung saan ang mga tahimik at hindi napapansing pangyayari ay maaaring maging kasing halaga ng pinakamalalaking kosmikong sakuna. At bagamat ang bituin mismo ay naglaho ng tuluyan, ang kasaysayan nito ay matagal pang magpapaliwanag sa ating daan tungo sa mas malalim na kaalaman tungkol sa mga hiwaga ng universo. Balikan at bigyang diin natin ang mahahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Nagsimula tayo sa pundasyon ng buhay ng mga bituin para lubos na maunawaan kung bakit ang normal na kamatayan ng isang malaking bituin ay palaging nagdudulot ng isang napakaliwanag na pagsabog, ang supernova. Pagkatapos, nagtungo tayo sa Fireworks Galaxy kung saan nakilala natin ang ating bida, isang blue supergiant na kakaiba ang kinilos. Sinundan natin kung paanong noong 2009 ay nagkaroon ito ng mahiwagang pagliliwanag at pagsapit ng 2015, tuluyan na itong naglaho sa paningin. Tiningnan at itinakwil natin ang mga simpleng paliwanag tulad ng pagtatago lamang sa likod ng ulap ng alikabok. Ito ang nagdala sa atin sa pangunahing hinuha, ang failed supernova o bigong supernova. Inintindi natin kung ano ito, ang direktang pagbagsak ng bituin at pagiging black hole ng walang pagsabog kung saan nanaig ang gravity sa lahat ng iba pang puwersa. Pinag-aralan natin ang mga ebidensya na sumusuporta sa bersyong ito, ang katangian ng pagliliwanag at ang natitirang infrared radiation. Tinalakay natin ang napakalaking implikasyon ng pagtuklas na ito sa astrophysics. Binabago nito ang ating pangunawa sa dami ng black holes at kung paano yumayaman ang universo
sa mabibigat na elemento. Tiningnan pa nga natin ang alternatibo at mas kakaibang mga hinuha at naunawaan kung bakit mas mababa ang posibilidad ng mga ito. Sinilip natin ang mismong puso ng namamatay na bituin sa paggunita sa huling sandali ng buhay nito. At naunawaan natin na ang pangyayaring ito na naganap 22 milyong taon na ang nakalipas ay nagbukas ng isang ganap na bagong paraan para pag-aralan ng kosmos, ang paghahanap sa mga naglalahong bagay. Isa itong tunay na kwentong detektib, kumpleto sa misteryo, ebidensya, pinaghihinalaan, at sa huli, isang napakakumbinsing solusyon na, gayunpaman, ay nagdala pa ng mas maraming bagong tanong. Ganyan talaga ang kalikasan ng agham. Kaya naman, tila nasagot na ang misteryo ng bituin na naglaho sa isang gabi. Hindi natin nasaksihan ang inaasahan nating malaking pagsabog. Sa halip, ipinakita sa atin ng universo ang isang bagay na mas matalino at mas mahiwaga, ang tahimik na pagsilang ng isang black hole. Ang dambuhalang bituin na ito, na 25 beses na mas mabigat kaysa sa ating araw, ay tila nag-shutdown na lamang, dala ang lahat ng sekreto nito sa likod ng event horizon. Ang tinatawag na pagkabaog o failed supernova na ito ay naging isang malaking tagumpay para sa siyensya. Ito ang unang pagkakataon na nakita nating namamatay ang mga bituin, hindi lang sa pamamagitan ng matinding ingay, kundi sa isang bulong. Ang pagtuklas na ito ay nagtutulak sa atin upang muling tingnan ang dami ng black holes sa universo. Balikan ang bilis ng pagkalat ng mga elemento na kailangan para sa buhay at nagbigay sa atin ng bagong kasangkapan para hanapin ang mga objeto na mahirap makita. Ngayon, naghahanap ang mga astronomo sa buong mundo ng mga bagong failed na bituin upang malaman kung gaano ito kadalas mangyari. Bawat naglahong bituin na matutuklasan ay magiging isang hakbang upang lubos nating maunawaan ang kamangha-manghang prosesong ito. Siguro, malapit na nating matuklasan na ang tahimik na pagkamatay sa universo ay kasing pangkaraniwan lang ng maingay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtalakay sa hindi kapanipaniwalang misteryong kosmikong ito. Sana ay naging hindi lang ito nakaka-relax, kundi talagang nakakainganyo at kawili-wili para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang ating pag-aaral, paki-like po ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong kwento tungkol sa mga hiwaga ng universo. At ngayon, ito ang pangunahing tanong ko sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang talagang nangyari sa bituin? Isa lang ba itong failed supernova o mayroon pang mas mahiwaga sa likod nito na hindi pa natin alam? Isulat ang inyong bersyon sa comment section. Sobrang interesante itong basahin. Magandang gabi at naway laging maliwanag ang inyong kalangitan.